Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magandang tanghali, magandang gabi. Especially those who are in other time zones. We are now on diary entry number 840. December 23, 1936. I am spending this time with the Mother of God and preparing myself for the solemn moment of the coming of the Lord Jesus. The Mother of God is instructing me in the interior life of the soul with Jesus, especially in Holy Communion. It is only in eternity that we shall know the great mystery effected in us by Holy Communion. O most precious moments of my life. Disyembre 23, 1936, ginugugol ko ang oras ko ngayon sa piling ng Ina ng Diyos at inihahanda ang sarili para sa banal na sandali ng pagdating ng Panginoong Yesus. Tinuturuan ako ng Ina ng Diyos kaugnay sa panloob na buhay ng kaluluwa ni Yesus, lalo na sa banal na komunyon. Malalaman lang natin sa kawalang hanggan ang dakilang misteryo na ipinadarana sa atin sa banal na komunyon o napakayamang mga sandali ng aking buhay. Imagine, Faustina is being instructed directly by Mary. This time, ang teacher niya ay ang walang iba kundi ating Mahal na Birhen. At ang itinuturo sa kanya ng Mahal na Birhen, spiritual discourse, ay yung, sabi niya, interior life of the soul with Jesus, lalo na sa banal na komunyon. So, kung ano yung itinuro ni Maria kay Faustina, hindi natin alam. Hindi niya dinetalya dito. Basta ang sabi lang niya ay kung alam lang natin kung ano ang misteryo na mayroon sa banal na komunyon. The great mystery effected in us by Holy Communion. Ibig sabihin, kapag tinatanggap natin ang banal na komunyon, hindi natin nararanasan, hindi natin nakikita, no? Pero may nakatatak dyan, may nangyayari, pero hindi natin nakikita at malalaman. Na kahit na napakataas ng ating pananampalataya, hindi pa rin natin naaarok. Kasi ako mismo, no, Holy Communion naman, sumisimba naman, ano, pero hanggang doon lang ako doon sa sandali ng katahimikan, mananalangin ng kaunti, tapos babalik na kasi magkaano na, no? Mananalangin na after the communion, papatayuin na tayo ng pare. So, hanggang doon. Kung kaya yung sinasabi niyang great mystery, hindi talaga, hindi ko naaarok. At ang sabi nga niya, sa eternity lang natin yan malalaman. Ibig sabihin, kailan yon, no? Yung eternity na yon, maaabot natin yon pag wala na tayo sa mundo. So, binibigyan lang tayo dito ng mga simbolismo, binibigyan lang tayo ng mga ritual na magkakaroon tayo ng napaka napaka lapit. Yun na yung pinakamalapit na karanasan na pwede nating tahakin. So that when we are ready in the afterlife, no, sa eternity, kapag handa na tayo pagpunta natin doon, kumbaga meron na tayong alam, ganun pala, ano, kasi nga tumatanggap ako ng communion araw-araw, hindi ko nalalaman, ganun pala yun. No, kumbaga doon lang natin daw siya mauunawaan. Ang sinasabi dito is that great power na mayroon kapag tumatanggap tayo ng communion. If that power is so great, then we should really prepare ourselves when we receive the communion
So we make sure that we are in a state of grace. We make sure that we are free from major sins. Diba nga, sabi nga sa ng ating Panginoon, bago natin bago natin gawin ang mga bagay na ito, bago natin tanggapin, bago natin ihatid ang ating alay sa ating Panginoon, ay bitawan daw muna ang mga alay na iyan na gusto mong ibigay, sa ating Panginoon at makipagkasundo muna tayo sa ating kapatid. O kasi nga, halimbawa, simba tayo ng simba, bigay tayo ng bigay, alay tayo ng alay, communion tayo ng communion. Pero, hindi naman natin napapatawad yung ating kapwa. Yun yung isang simpleng, isang simpleng act of forgiving our brother or sister. Simple kasi, mas matindi kasi kung ang kasalanan mo ay napakalubha na yung tinatawag nating mortal sin. So, kung hindi lang kayo nagkasundo, hindi naman mortal sin pa na nangyayari sapagkat tayo lahat naman ay may hindi na kakaroon ng pagkakaunawaan. Pero kung yung simpleng yon na hindi tayo makapagpatawad sa maliliit na kasalanan, na huwag na yung malalaki, itigil na muna natin ang pag-aalay, sabi yun, ibaba muna natin kung ano maalay natin, bitbit natin, at makipagkasundo muna tayo. Ang sinasabi lang dito, we have to be in state of grace when we receive the body of Christ. Ang ibig pang sabihin nito, kailangan nating maging malinis sapagkat ang tatanggapin natin ay ang katawan ng ating Panginoon. Kahit yun yung sabihin natin na yung tinapay na yun ay katawan ni Jesus, ang hirap isipin, di po ba? The flesh of Jesus. Ano ba yung flesh, no? Ang concept natin ng flesh, syempre, yung physical body. Pero, if you're a vegetarian, for instance, hindi mo nga maatim kumain ng karne, di ba? So, paano mo patatanggapin ang katawan ni Kristo na sinasabi natin na nagmamanifest doon sa Holy Communion, no? The point here is, it's not to be taken literally. No? Ang point is, yung pag-aalay ng Panginoon, tinatanggap natin siya sa ating kalooban. Nagkakaroon tayo ng union o pakikipag-isa sa Kanya sa pamagitan ng banal na tinapay. Pero yun ay rito lamang pa. At bagamat nangyayari yung tinatawag na transubstantiation, kung saan ang ordinaryong tinapay ay nagiging pambihirang katawan ng ating Panginoong Hesukristo, nagbabago yung ah, kaniyang nagbabago ang ordinaryong tinapay, nagiging banal. Still, the process ng change, hindi naman natin nakikita kung paano. No? Even the priest, I think, most of our priests, when they do the consecration, ginagawa din lang nila yan basically out of faith. Pero yung talagang totoo na nangyayari, hindi rin nila yan nakikita because they also do not have the eyes to see. At saka napakaunti nga nung nabibigyan ng aral tungkol sa interior life of the soul. So, even the priest, wala din silang ganon. Bihira, no? Kasi ito mo, si Faustina, ang dami nilang madre sa kongregasyon, pero siya lang yung binigyan ng ganong lesson. So, ibig sabihin, even those who are doing the consecration, the process of consecration, hindi nila alam ang totoo na nagaganap sa proseso ng consecration. Talagang no, yung faith ba, nararamdaman natin sa ating sarili, something is happening. But we cannot witness, we cannot 100% dissect, absorb, and assimilate, no, what is actually happening during that period and after
the consecration when we are already receiving the Holy Communion. So we are given this very precious, sabi nga ni Faustina, no? Precious. Pero ang sinasabi niya precious moment, yung discourse, spiritual discourse na with Mary. That's a precious moment. Pero yung sa atin, kahit di natin yun na-experience, sapagkat pinipili lang ang binibigyan niya ng ganong lesson. Parang sinasabi din sa Bible, no? We do not throw the pearls to the pigs. We are pigs actually. Tayo yung pig. Kasi yung mga bagay na mas mahalaga, hindi pa natin yan talaga napapahalagaan dahil hanggat ang napapahalagahan natin ay yung physical na mga physical at material na bagay dito sa mundo, iyan yung kaning baboy kasi yan ay unang-una makamundo. Yung tunay na pearl or yung gem or yung kayamanan ay hindi pa natin talaga ganap na nakikita. And so, dahil marami pa tayong mga attachments, isa yun sa humahadlang sa atin para tayo ay magkaroon ng direktang communication, pakikipag-ugnayan sa, sa ating mahal na ina. Lower level yan kasi higher level siyempre si Jesus. So, even with other angels, saints, no? Pwede din natin namang makaan sila, magkaroon ng tayo ng communication with them. But we are having difficulties kasi nga tayo ay masyado pang attached to this world. So we always take it in our daily life, in our daily lesson, in our daily prayer, daily practice na gabayan tayo ng Panginoon, niyang mga anghel, mga banal, para mas matahak pa natin yung landas ng kabanalan sapagkat dito palang sa lupa, maaari naman natin niyang malaman. Yun nga lang na talagang much effort ang kailangan. Hindi talaga ganun kadali, but we can achieve it. At kung hindi man natin ito maranasan sa buhay na ito, at sabi nga ni Faustina, it is only in eternity that we shall know the great mystery. Still, magporsige tayo para pagdating ng panahon na yon na tayo handa ng humarap sa ating Panginoon. Everything would be easier. Hindi na tayo nangangapa. At madali nating tatahakin at susundan ang liwanag.